Nabubutas na ang bulsa ng ilang pasahero ng ride-hailing apps. Tumataas kasi ang pamasahe kasabay ng pagtaas ng tubig baha. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kahit tag-ulan, mas pinipili ng estudyanteng si Jessica mag-book ng motor pa uwi kaysa sumakay ng jeep. Iwas traffic kasi ito at nasa 60 pesos lang daw ang ginagastos niya sa biyahe mula sa may seaside sa Pasay City hanggang sa Taft Avenue. Pero dahil sa rainy season, mas kokonti ang nag-a-accept ngayon sa kanyang mga booking. Masyadong hassle po siya sa student, lalo na po kapag papasok pag now, sobrang agas. Tapos mahirap pa din po mag-book kahit lumaki po eh. Minsan umabot po ng 1 hour, wala po sa school po. So hassle po sa student. Umabot pa raw sa puntong kinailangan niyang mag-jeep ng 10 oras ng gabi dahil walang nag-a-accept na rider. Ang driver naman niyang si Samson, nangangamba sakaling bigla raw pababain ang presyo ng pamasahe sa ride-hailing apps ngayong tag-ulan. Kumpara kasi sa 900 pesos na kinikita niya kapag tag-araw, nasa 700 na lang daw ito sa ngayon. Umiiwas si Samson sa biyahe sa mga bahaing lugar. Ay, yung maganda sa tag-araw kasi minsan sa umaga, kahit gusto na umuwi ng gabi, di ba, mga hapon, mga ganyan. Ngayon, ito, kagaya niya, di mo alam kung saan yung malakas ang ulan. Baka mga pagpunta mo, baka matubig ka na sa baha, ulan. Hindi o pwede yung motor mo, mas lalong mahirap kung masisira pa yung motor. Dati nang may 2017 study ang mga researcher mula sa UP Diliman tungkol sa epekto ng ulan sa mga commuter. Ang average waiting time ay tumataas mula 16 minutes kapag walang ulan pa 51 minutes kapag matindi ang buhos nito. Habang lumalakas ang ulan, mas maraming pasahero raw ang lumilipat sa ibang transportation options kung saan kotse ang option ng pinakamaraming lumilipat na commuters. Sakaling magtuloy-tuloy pa ang mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, walang choice si Jane kung hindi patusin ang halos tripleng presyo ng pamasahe kapag nag-book ng kotse. Kumpara raw sa less than 200 pesos na pamasahe, umaabot ito sa higit 350 kapag tag-ulan. Mula yan Bel Air sa Makati hanggang sa Ayala. Kailangan magtitipid muna kasi, pero pag ano na lang, mag-jeep na lang. Pero pag wala ka dala, kailangan mo mag-jeep. Pero pag hike na dala, so no choice dapat nag-grab ka ka. Sa kabila nito, mas pinipili ni Jane ang pag-book ng motor o sasakyan dahil mas convenient daw ito at bahagi naman daw ito ng pagbabudget niya kada linggo. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Nananatili naman daw na rain-ready ang ride-hailing app na angkas sa gitna ng demand ng mga commuter ngayong tag-ulan. Patuloy rin daw ang kanilang monitoring sa kondisyon ng mga kalsada at tuwing may banta ng mga pagbaha. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.